Okay guys, good morning. Okay, I'm back. Another day, another tip. Okay, syempre doon pa rin tayo sa kurente. Okay. Guro tip number 3 na to. Okay guys, pagka gusto nyo talaga makatipid sa kurente, no, syempre, sabi nga nila, kailangan mo mag-invest. Kahit saan naman kung gusto mong kumita, kailangan mo mag-invest. Kailangan mo magnegosyo, mag-invest ka. Gusto mo matuto, mag-invest ka ng knowledge. Okay? Sa pagtitipid ng kuryente, ganun din. Okay? Kailangan nag-invest kayo sa gamit. Okay? Kung titigan nyo to guys, yung electric fan ko. Okay, ito todo ko yung Okay, yan electric fan ko. Halos magkapareho lang sila nito. Okay? Pareho lang, malaki lang kasi malapit siya sa akin. Papakita ko nyo sa inyo guys yung kinukonsumo na itong electric pan na to. Okay, papakita ko sa inyo. Naka-high yan. Ito yung low niya. Okay, high. Tapos, ito yung isa pang electric pan. Papakita ko sa inyo para maintindihan nyo lalo. Okay guys, ito yung electric pan na isa, ito yung electric pan na isa. Okay. Ang konsumo nito guys sa kuryente is 17 watts. Okay. 17 watts. Papatayin ko siya guys Patayin ko yung electric pan. 0. Okay. Bubuksan ko yung electric pan. 18, 17, yan. Okay? Yan lang kinukonsumo niya. 17 watts. Okay? Yan yun. Ngayon, sasaksak natin itong isang electric pan na to. Itong conventional na isa. Yan. Patayin ko na muna siya. 0 watts ulit yan. Ito naman, saksak natin yung isa. Ito. Okay? Itong electric pan na to. Saksak natin dito. Yan guys, kita niyo yung konsumo. Yan, umaandar siya, umiikot. Umiikot din naman yan. Pero yung konsumo niya is 38. Okay, 38 watts. 39. Para nag times 2, no? Kung 17 times 2 is 34. So yan, 38 siya. Para nag times 2 yung gamit niya. Okay? Ganon ka lakas yung ibang electric fan. Abunutin ko siya. Okay. Buksan ko tong isa ulit. Yan. 17. Okay? Ang maganda pa rito guys, nakasaksak lang siya dito sa setup ko. Sa solar setup ko, ayan siya. So pag pinatay ko tong solar setup ko, yan, nakabaterya lang yan guys. So, nag-harvest yung solar ko ng 2.3 ampere. Okay, mababa yan kasi maaga pa. 28.3 ang baterya ko, 224 volts. Diyan lang siya nakasaksak. So, doble tipid ako. Okay. Doon tayo nakakatipid sa ganong sa appliances natin o sa ini-invest nating appliances. Kumbaga ito is 38 watts. Itong electric pan na to. Yan, 38 watts in 17. Okay? So, kung bibigyan ko kayo ng estimation, halimbawa, gagamit tayo ng calculator, no? Okay. Kumbaga 17 watts. Okay, 17 times mo, halimbawa gagamitin mo siya sa 12 hours na lang, no?
O sa tuwi mo na 24 hours na lang. Inan natin sa isang araw na 24 hours. Yan. 17 times 24 is 408. Okay? Yan ang kinakain niya sa isang araw na kuryente, no? Okay, times natin sa 30 days. Siyempre, sa isang araw, 24 hours, tapos 30 days, isang buwan. Times 30. Okay, times 30 natin, 12,240. Okay? Ngayon, iyan natin kakalkulate natin sa Meralco kasi per kilowatt ang Meralco, di ba? So, di-divide natin sa 1,000. Okay, 12,240 divided by 1,000, 1 kilowatt ng Meralco is equal to 12.24. Okay, 12.24 times natin sa magkano rate ng Meralco? Sabi mo ng 15 pesos, ano natin? Round off na natin, 15 pesos siguro. Yan, 12.24 times 15 is equal to 183.6. Yan ang babayaran ko sa Meralco pag ginamit ko electric fan ko na isa. Yung 17 watts. Okay? Compute naman natin dito sa 183, no? Ito sa isang electric fan na to na 38. 38 times 24 hours equals 912 times 30 days equals 27,360 divided by that sa kilowatt ng Meralco 27.37 at 36 times 15. Yan babayaran ko sa Meralco 410 pesos pag ito gamit ko. Pag yung isa 183. Di ba laking tipid? Kung halimbawa nawala. Yan, 410 pesos monthly. Ito, sa 24 hours na paano kung tatlo yan, guys? Course natin, tapos times 3 mo pa. 1,231 sa tatlong electric pan na tatakbo. Hindi pa kasama yung ref mo, hindi pa kasama yung ilaw mo, hindi pa kasama yung charging ng cellphone mo. Ano pa? Heater mo, rice cooker mo, hindi pa kasama yun. So, ang laking bagay kung mag-i-invest kayo sa mga low wattage na gamit. Tulad nito, ito, halos kapareho nga lang yan, no? 183 per month sa 24 hours na gamit, 410 per month sa 24 hours na gamit. So, ang laking diferensya. So, kung magta-times 2 yan, times 3, depende kung ilan yung electric pan nyo, dun lumalaki yung bill. Sa akin, ito, nag-invest ako sa malilit na ganito, sa mga wattage na ganito, na same naman eh. Same naman sila eh. Yan o, pwede, umiikot din naman yan. Okay, tapos naka-invest pa ako dun sa solar. Okay, so libre na yung kuryente ko. Mahina kumonsumo, tapos libre ka pa dahil may araw. So hanggang gabi yan, nagcha-charge yan. So hanggang gabi din, ganun din ang gamit ko. Pati sa kwarto ko, kwarto ng mga bata, ilaw na to, lahat yan naka-solar yan. Okay, ito nga, may ginagawa pa ako isang solar, guys. Ito. Okay, small setup lang dito, guys. Pero ang kaya nito, guys, is charging ng cellphone, TV, 32 inches na flat screen TV, electric pan, yung mga lampshades. Yan, kaya niya yan. Okay, siyempre, depende sa baterya nyo. Okay, kung gusto nyo, guys, magpagawa ng ganito, guys, para makatipid kayo. Guys, ito, gagawin ko muna, tapos papakita ko sa inyo kung anong kaya niya. Okay, kung gusto nyo magpagawa, guys, PM nyo lang ako. Okay, gagawan ko kayo ng ganito. Mag-invest kayo, guys, sa ganito. Lalo na, hindi man nababa yung kuryente pataas ng pataas. So, mas maganda naka-invest kayo sa ganitong mga setup, solar. Yan sa akin, no? Sa paligid ko puro baterya, guys. So, baterya. May baterya pa rito. Ayan.
Okay? Mag-setup kayo, mag-invest kayo para makatipid kayo. Yun ang tip ko. Okay? So, like, share, and subscribe. Ipopost ko to sa YouTube ko tsaka sa Facebook ko. Paki-like na lang, paki-follow na lang. Share nyo. Guys, kung may natutunan kayo. Okay? Hanggang dito na lang. So, hanggang sa susunod na video natin para sa another tips. Okay? Peace out.